Habang umabante ang Japan sa FIFA World Cup, dalawang hindi inasang superstars ang agaw eksena sa mga tagahanga. Dalawang Japanese supporters na nakabihas bilang sina Goku at Vegeta mula sa Dragon Ball ang nag-viral sa mga saysayang panalo ng Samurai Blue kontra Tunisia. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jet Hilario. Hindi lamang ang 4 na goal ng Japan ang pinag-usapan matapos nilang durugin ang Tunisia sa score na 4-0 sa FIFA World Cup. Naging sentro rin ng atensyon ang dalawang Japanese fans na naka-cosplay bilang mga sikat na Dragon Ball characters na sina Son Goku at Vegeta. Paulit-ulat silang tinutukan ng mga kamera habang masiglang nagdiriwang sa bawat goal ng Samurai Blue. Dahil dito ay agad silang nag-viral sa social media at naging paborito ng mga football fans sa iba't ibang panig ng mundo. Marami pang nagbiro na ang presensya ng dalawang sayan ang nagbigay ng dagdag na lakas sa Japan. Tinawag pa ng ilan ang pangyayari bilang Saiyan buff habang sunod-sunod ang paglabas ng mga memes online. Pero sa loob ng pitch, totoong nagpakita ng dominasyon ang Japan. Maaga pa lamang ay binuksan na ni Daichi Kamada ang scoring bago ito dinoble ni Ayase Ueda ang lamang sa unang half ng laban. Nadagdagan pa ito ng mga gol mula kay Junya Ito at muling nag-score si Ueda upang tapusin ang dominanteng 4-0 na panalo. Dahil sa resulta, naging kauna-unahang Asian nation ng Japan na nakapagtala ng 4 na gol sa isang FIFA World Cup match. Umakyat din sila sa 4 na puntos na kasama ng Netherlands sa tutok ng Group F standing. Habang naging bayani sa loob ng laro ang mga manlalaro ng Samurai Blue, naging simbolo naman ng kasiyahan ng mga Japanese fans ang dalawang cosplayer sa labas ng pitch. At kung papapaniwalaan ang mga biro sa social media, hindi lamang ang Japan ang hinarap ng Tunisia noong larong iyon, kundi pati ang mga kapangyarihan ng mga Saiyan. Ako si Jet Hilario, Abante. Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.